Nako, heto na mga kaubayan, good news ngayon, Ted Filon, sinuplak si Attorney Palad, abogado ni Ramil Madriaga, hindi makasagot. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At ito po mga karabin natin, no? Ito pong si Senator Ping Lacson. Ayan mga kaubayan, si Senator Ping Lacson. Atat na mga kaubayan, no? Sa impeachment ni BP Sara si Senator Ping Lacson. Mabilis pa sa alas 4. Pero pagdating po doon sa flood control scam, nako, ang bagal kumilos at may pinoprotektahan pa, di ba? Pero ito pong balita mga kaubayan, sabi po dito, yan o, Senator Ping Lacson, inirekomendang buksan ang Senado 3 times a week para sa impeachment hearing ni BP Sara. Ayan mga kaubayan, para sa impeachment ni BP Sara, planong buksan ni Senator Ping Lacson ang Senado 3 times a week. Tingnan nyo yan, napaka-agresibo po ni Lacson. Sabi po dito sa Ang Masang Pilipino, Senator Lacson, yun nga, inirekomenda, no? Niya na buksan ang Senado 3 times a week para sa impeachment hearing ni BP Sara, no? Sa gitna ng usapin ng planong impeachment laban kay BP Sara Duterte, nagmungkahi si Senator Panfilo Lacson ng konkretong schedule, upang hindi maantala ang trabaho ng Senado. Grabe. Iminungkahi niyang isagawa ang impeachment trial 3 beses kada linggo, Lunes, Miyerkules at Biyernes, at ilalaan ang Martes at Huwebes para sa regular na sesyon. Ayan mga kaubayan. May plano na si Senator Ping Lacson sa impeachment ni BP Sara. Aray ko po, ang bilis mo Ang bilis mo, Senator Ping Lacson. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po ni Monali, retirasyon. Ayan. Mukhang mauuna pa ang hearing sa impeachment kesa hulihin ang big fish sa flood control anomaly. Nako po, ayan na Senator Ping Lacson. Hindi mo kasi ginagawa ng maayos yung trabaho mo, kaya yan. May masasabi at masasabi talaga sa iyo ang taong bayan. Nako po, sabi po dito ni Maddox Cowboys. Ayan malaki. Ayan malaki siguro ang pakinabang ni Mr. Lacson. Super idol kita noon. Pag ma-impeach ba si BP, may magbabago? Wala. Pero pag manalo si BP, tiyak na magbabago. Naisip ko lang kayo. Ang kasuhan, mga may edad na rin kayo. Ayan mga kaubayan. Nasasabon dito si Lacson. Sabi po dito ni Yel Mara, pugad ng buhaya talaga. Hirap isalba ang Pilipinas pag ganito kalaban ng mga Pilipino. Gising na tayo lahat. Wag nang iboto mga yan, pahirap ang Pilipinas. Pahirap ang Pilipinas dahil sa mga PI corrupt na kagaya nyo. Desperado na ang mga PI. Ayan mga kaubayan, mga PI daw sila. Di ba? Ay, grabe. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan dito po sa kay Senator Ping Lacson mga kaubayan, na ang gusto niyang mangyari ay 3 times a week po mga karabin natin bubuksan ang Senado para sa impeachment hearing ni BP Sara. So yan mga kaubayan, just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung patungkol kay Sir Ted Filon at sa abogado po ni Ramil Madriaga, eto, pasadahan muna natin itong si Abante, no? Ito pong si Abante mga kaubayan, pasadahan po natin kasi sabi niya po dito, no,
mula po sa Ang Balita Ngayon, mga kaubayan, sabi po ni Abante, Pastor Abante, umaming naghahanap, yan o, naghahanap lang sila ng ebidensya. Batay ka lang. Pastor Abante, bakit naman kayo maghahanap ng ebidensya? Tapos na ang paghahanap ng ebidensya. Di ba? Sinasabi nyo nga, di ba? Sufficient in ground, sufficient in form, and sufficient in substance. So meaning lahat na ng sufficiente, inangkla nyo na kay BP Sara. Di ba? Tapos ngayon maghahanap lang. Bakit? At saka, bakit kayo ang maghahanap ng ebidensya para kay BP Sara, hindi naman po kayo yung complainant, di ba? Di ba? Doon po sa ibinigay sa inyo ng complainant, mga kababayan, may nakalakip ng ebidensya. Ibig sabihin, mga kababayan, ang trabaho po ng kamera ay tanggapin lang ito, pag-aralan kung sufficiente ba, in substance, in grounds, and in form. Sabi nila, sufficient daw eh. Tapos ngayon, maghahanap sila ng ebidensya. Ano yun? Sabi niya, hindi kami naroon para hatulan siya o sabihin siya ay may sala. Okay? Naroon kami upang maghanap ng ebidensya. Pusang galang yan, mga kababayan. Di ba? Nag-fishing expedition sila, mga kababayan, no? Ng ebidensya. Ay, nako po. Talagang wala itong pag-asa, mga karibin natin. Walang pag-asa to. Sabi po dito ng ating mga kababayan, sabi po ni Mary Joan B. Anglo, anything built on lies cannot last and will eventually be exposed by time. Correct. Truth may take longer to show, but it always comes out at the end. No? While lies may seem strong at first, they slowly fall apart, while honesty stays steady and grows stronger. Ayan, mga kabayan. That is why choosing truth and integrity is always worth it, because only what is real can truly last. Palakpakan po natin, mga kabayan. Ang galing po ni Mary Joan, mga kabayan, no? Ang galing niya po ng kanyang analysis, no? Talagang ito yung sinasabi sa atin pa, walang bahong hindi sisingaw, di ba? Yan po ang kanyang ibig sabihin, mga kabayan. So ito pa po, sabi po ni Aki Torres, sa kilos, gawa at salita ay alam ng mamamayan ang inyong pakay. Hindi nyo kami malilinlang, huwag nyo nang patagalin, dalhin nyo na sa Senado at maumpisahan na. Trial, huwag nyong aksahin pera ng bayan sa walang katuturang hearing. Ayan, Hoy, kumilos na kayo dahil si Lacson, si Senator Ping Lacson, nag-aantay na sa Senado, mga kababayan, di ba? Sabi po dito ni Dilos Reyes Alterado, baliktad ata, hindi ba ganun ang ginawa nyo, Abante? Ang gawa ng paraan na magkaroon ng ebidensya. Tapos ngayon sasabihin nyo sila ang naghahanap ng ebidensya. Gawin nyo, ibinibintang sa iba. So ayan, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Just comment down below patungkol po dito kay Abante sa kanilang ginagawa. Sila na mismo, umamin na mismo sila na ano daw ang ginawa nila? Naghahanap ng ebidensya. Naghahanap lang sila ng ebidensya, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video, mga kababayan, patungkol po dito sa pagsupalpal ni Sir Ted Filon sa abogado mismo ni Madriaga. Pasok. Ganda umaga po. Good morning sa'yo, Ted and DJ Chacha at sa mga nakikinig sa'yo. Salamat sa invitation po. Salamat din po sa panahon. Attorney, gusto ko lang liwanagin, ito hong statement ng inyo pong kliyente, si Ramil Madriaga, sa kanyang supplemental affidavit, may mga binabanggit siya ng mga hatiran ng pera, mga cheque umano na mga account na pinabuksan sa kanya, pero wala pong kaukulang annex o ebidensya na magpapatunay dito. Pawang mga kwento pa lang ito. Ano ho ang kanya bang hawak na ebidensya talaga? Yung focus natin yung delivery ng yung confidential funds, yung hinatid niya sa
Yung focus, tinatanong ka kung may ebidensya, no? Tapos yung focus nyo lang yung delivery. Ano yan? Ginagaya nyo yung 18 Marines, mga kaubayan, na may delivery. No, hindi kasi kapanipaniwala itong mga sinasabi ninyo. Kaya yan, napapatanong na sa Sir Ted. Sa Laguna, sa isang night strip bar sa Morato, and yung sa Ombudsman. Meron ho kami mga linawin ko lang, no, sa mga deliveries ng peras na yan, ng mga pera na yan, hindi po siya nag-iisa diyan. May mga kasama po siyang driver diyan, security niya. So, may mga videos kayo ng mga deliveries na yan? Mayroon kayong mga pictures ng mga deliveries na yan? Gaya po ng ginagawa ng 18 Marines, di ba? Nagpapalabas sila ng video na ibinababa sa eroplano. Kayo din sana maglabas kayo ng ebidensyang ganyan, katulad ng ganyan, para maniwala ang taong bayan. Nako, itong attorney ito, Bopols. Na in due time, lilitaw yung mga yan sa hearing kung sasampa sa Senado. These are living witnesses, testimonial evidence na magpapatunay na talagang kumuha sila ng pera sa area ng DepEd. So, testimonial evidence. So, magte-testify lang? Anyone can testify and can make script, mga kabayan. Hindi pwede ang ganyan. Tapos, eto, gagawin niyo yung parang mas ano pa siya, mas pinaniniwalaan pa nila si Ramil Madriaga kaysa sa 18 Marines na nandyan talaga. Nilalapag yung ebidensya. Dito kay mga salita lang pala, mga testimonya, mga kababayan, ang pinili nilang mga testigo. Ngayon pa nga lang, hindi nakapanipaniwala yung mga sinasabi ni Madriaga. Paano pa kaya yung mga kasamahan niya? Nako po. Nila sa Laguna, sa Quezon City, and the next day sa Ombudsman. Meron po mga testigo dyan. Yes. Opo. May mga testigo ito si Ginoong Madriaga para dito sa deliveries ng pera ng Pablo Laguna, sa Nestrip po maging sa Ombudsman. Yang mga testigo na yan, sir, yan ho ba nakaugnayan nyo na mismo ni Ginoong Madriaga at nakakasiguro po ba tayo na itong mga taong ito ay magpapatunay, magpapatotoo sa kanyang mga kwento? Nakausap ko na po yung dalawa. Although siyempre nandun yung apprehension nila for safety reasons, security. Kaya sa ngayon, ang nagsasalita lang si Ramil Madriaga. Pero nakausap na namin yan. Ilang abogado kami, nakausap namin sila. Yung isa nga dyan, yung pinsan niya, kinukwento pa niya kung gaano kagalanting magbigay ng tips si Ramil Madriaga. Pag may mga deliveries sila, ever since pa nung panahon pa ni former president, na pag may mga pick-up deliveries ng pera, talagang binibigyan din yung mga kasamahan niya, mga driver security po. Well, may statement si dating Ombudsman Martires na sabi niya doon sa main affidavit, kasi ito'y supplemental po na kanyang binasa, may inconsistency daw sa delivery ng pera sa Ombudsman. May sinasabing yung unang sasakyan daw po, Vios, sasakyan nung isang abogado, no? Yung Ryan doon sa Ombudsman, and naging red Mazda. Sinasabi niya, may mga butas nga daw po sa statement na ito. Ano yung pahayag doon? Actually, kababasa ko lang nung affidavit dated November 29, 2025. Nagugulahan lang ko si former ombudsman. Yung sinabi ho dun sa unang salaysay is nag-deliver ng pera sa ombudsman. Wala akong sinabing bios doon. Iniwan yung sasakyan, nilagay yung susi sa gulong, sa kaliwa, sa harapan, then umalis na sila. Yung sinasabing bios, malinaw doon yung next paragraph. In another occasion, napag-utusan si Ramil na mag-deliver ng pera, I think hindi ko hawak yung document, no? Na mag-iwan ng documents ng pera sa isang sasakyan sa, I think, Mega Mall na may laman 80 million pesos. And then sa mga sumunod na araw or isang pagkakataon, nakita niyang minamaneho ng asawa ni Attorney Kilala. So, nahilo lang ho dun sa ombudsman, pinaghalo niya yung issue doon sa Mega Mall sa yung delivery sa Ombudsman. Dapat po niya siguro basahin ulit. Opo, pero yung delivery sa Ombudsman, wala namang sinasabing actual na nakita ni Madriaga si Martires doon sa pag-deliver na yon at tinanggap ni Martires ang anumang pong duffel bag o itong ang pera na binabanggit po na nanggagaling nga dito sa confidential fund. Yes, totoo naman po yun. Doon mo makikita yung statement ni Ramil Madriaga. Hindi po siya magdadagdag na natanggap ng personal ni
ni ombudsman yung pera. Kasi pag sinabi niya yun, lalong walang maniniwala sa kanya. Kung mapupuna mo nun sa affidavit niya, Grabe. Pati yung abogado niya, hindi naniniwala. Sabi, lalong walang maniniwala. Ibig sabihin, ngayon pa lang, wala na talagang naniniwala kay Madriaga, mga kababayan. Kawawa naman itong taong ito, mga kababayan. Pati abogado niya, hindi naniniwala. Nilalaglag siya ng abogado niya dito eh. Diba? Sabi niya, mas lalong walang maniniwala. Ngayon pa lang talaga, wala nang naniniwala sa iyo, Madriaga. Sabi yan ng abogado mo. Kung isama mo pa doon si former ombudsman, talagang wala nang maniniwala. Sabi ng abogado niya, ibig sabihin ngayon pa lang wala na talagang naniniwala, mga kababayan. lagi lang silang pick up, delivery, drop off. Mhm. You don't expect Ombudsman Martires na bumaba at abutin kay Ramil Madriaga. Abogado yan, ombudsman yan. Mhm. Hindi naman ganong kabobo ang isang ombudsman para tumanggap ng pera sa isang taong sinasabi niya hindi kakilala. Kaya ang statement, iwan sasakyan, iwan susi. Well, never sinabi ni Madriaga na pag nag-aabot siya sa isang senador or sa isang congressman, nakikita niya tinatanggap ng person. Bakit, Yan? Execute, iwan ng pera. Ganun kasimple lang ang sinasabi niya. ba't meron bang inabutan siyang congressman ang senador? Meron siya mga kwento noon na mga iba pa nung panahon pa ni Duterte, pero siyempre hindi na po siya relevant sa mga sa impeachment. Mhm. Yun lang ang sistema nila. Pag may inutos si Duterte na i-deliver ang pera, either iwanan niya sa parking ng kondo. Ito, mga kababayan, naisip ko lang kung totoo itong sinasabi ni Madriaga, lahat isasama nila eh. Pati yung Duterte, di ba? Yung sa panahon ni former president sinasabi na meron. Dapat sinasama nila yan eh. Bakit, mga kababayan? Because yan po ay magpapatunay na totoo yung sinasabi niya. Hindi lang dito kay BP Sara. Di ba? Kaya eto, na nabubuo na talaga yung ating hinala na sinungaling talaga ang mga ito. Di ba? Na nagsisinungaling talaga ang mga ito, mga kababayan. Iwanan niya sa ombudsman. Sabi nga niya, attorney, pag nag-iwan kami, kasama na ang kotse dyan, sa'yo na yan. So, ganun na setup. So, he never claimed na inabot ng personal kay ombudsman. Walang maniniwala doon na Mhm. imagine sa opisina niya, bababa si ombudsman sa parking lot para kunin. So, Mhm. hindi Opo. makatwiran yung ganun sasabihin. Kaya nga, sabihin lang yung totoo, hindi na kailangan magdagdag pa. Opo. Sige po. So, relevant nga sa impeachment kaninyo ng mga kaso, ng mga sitwasyon at insidente ang dapat na binabanggit nitong si Madriaga. Pero bakit po dito may mga pagbabanggit na wala namang kaugnayan sa impeachment complaint lamang kay VP Sara, gaya po nitong mga sinasabi na bubukas daw po ng mga account sa mga bangko ng ilang pong people close to PRRD. At sinasabi nga daw po, ginamit siya ang kanyang pangalan at nakapagbukas ng mga accounts sa China Bank Legazpi Village, Makati, Main sa Makati, diyan sa Ayala sa Makati, etc. Oo, alam mo yan, nung ginawa yung salaysay na yan, malawak yan, napakaraming usapin dyan. Kaya nung ginawa niya yan, mahaba, kasi gusto niya na talagang ilabas lahat ng nalalaman niya na may kinalaman sa korupsyon, sa pogo, Mhm. at yung mga deliveries pick up ng pera, yung other issues na sabihin natin irrelevant, kasi gusto niya maimbestigahan lahat yung bagay na yan. Mas mahirap naman na nagagawa uli siya ng panibagong salaysay tungkol sa mga bank accounts, tapos the next week magsasabi ng salaysay about doon sa mga pagiging dami niya or yung mga pondo na galing sa kay Lin Weixiong. So mas mabuti yung isang supplemental affidavit na marami yung issues. Bakit? Kasi pag gustong patunayan ni Ramil na ganyan siya kalapit sa Pangulo, insider siya, parte siya ng sistema, lalo na ni former president, pagkatiwalaan ka ng daan-daang milyon, that will corroborate yung trust na binigay sa kanya nung dating Pangulo. Sa impeachment, of course, may separate paragraph dyan. Mhm. Pero pag binalidate mo yung sinasabi niyang 25 million, kung binigyan siya ng cash, 25 million pambili ng motor, Mhm. hindi ka maniniwala, di ba? Sabi mo, motor, asa na resibo. Ted, nakakuha na kami ng mga ORCR ng mga Harley sa kanang Ducati. Talagang meron siyang rehistro na bumili siya ng motor in cash. Siguro susunod So, ang ibig bang sabihin nun, yung pinambili niya ng motor ay galing kay former President Duterte? Galing kay BP Sara?
Yun doon po natin patunayan. 'Di ba? Doon po natin patunayan sa kung yung ibinili ba niya ng pera ay galing kay former President Duterte at galing kay BP Sara. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Wala kami pakialam kung bumili siya. Eh talagang bibili yan, kidnapper po yan eh. 'Di ba? Anong malay natin? Ha? Maraming pera yan kasi kidnapper nga yan mga kababayan. 'Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.